Hello guys, good evening. Good evening sa mga ka-59. Good evening sa lahat. Ah, So, nandito na naman tayo. Duty naman tayo as a night duty officer. So, ganito talaga ang buhay security officer or operation officer. So, dito sa amin, sa operation, tatlo lang kami dito. At saka manager, isang manager. So, under ng manager, tatlo kami. May zone 1, saka yung sa akin, under sa akin ay zone 1 at saka zone 2A. So, yung sa aking area, galing dito sa Turil or Mintal, Kalinan, yun, papuntang Digos, Kidapawan, Malita at saka Cotabato, yan yung sa akin. Yung sa dalawang kasama ko naman, yung isa, siya yung may hawak sa Mate, Tagum, yun, Nabunturan, ano ba? Basta papuntang yung Tagum, at saka yung isang officer ko na kasama ko naman, siya dito sa may Sasa, Panakan, Tibungko, at saka yung Jinsan. Siya yung may hawak niyan. Kaya tatlo kami dito palitan para yung operation ng yung operation pala is 24 hours. May mag-monitor sa sa operation. Sa whole operation ng Minsas, kahit gabi may naka-assign talaga na officer. Kaya 24 hours yung operation ni Minsas. Ganito talaga ang buhay namin. Ganito talaga ang buhay ng isang officer. Masarap na medyo mahirap din. Kaya lang, ganoon naman talaga. Kapag pinili mo yung trabaho, so magtiis. Yun man talaga. Importante, masaya ka sa trabaho mo. Yun lang. Kahit hindi gaano kalaki ang sahod, ang importante, masaya tayo sa trabaho. Anin natin yung malaki nga ang sahod. Ang tanong, masaya ka ba? No? Masaya ka ba sa ginagawa mo araw-araw? Baka hindi. Diba? So, isang bisis lang tayo dumaan sa mundo. Kaya wag nating pasanin yung mga problema o na pwede naman nating iwasan. No? So, yun lang. Ngayon, gumagawa ako ng yung sa amin, tawag dito is DAR, Daily Activity Report. Magawa kami ng DAR, araw-araw yan, para malaman ng boss namin kung anong mga ginagawa namin sa araw na to, para malaman niya. Kaya, gumagawa ako ng DAR. Tas meron na namang mayroon kaming NAR din, ang tawag NAR. Night Duty NAR, Night Activity Report, yung mga ginagawa mo din gabi-gabi. No, kapag ka ikaw yung duty. Kahit lang ilagay mo diyan kung anong mga ginagawa mo. Depende na 'yan kung gustuhin mong mag-rubing, pwede mag-rubing ka. Mag-rubing ako, yun lang, depende na yan sa kwan. Pero dapat mag-rubing talaga kami para monitor din yung mga tao na nandoon sa field. Pero kahit may callback pala kami dito, lahat ng mga post namin, kahit andun man sa Cotabato, Cotabato, Jinsan, Mate, tumatawag yan sila dito sa guard. May guard kami dyan sa baba. Tumatawag na sila dyan. Oras-oras. Umpisa alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. 5 a.m. ng umaga po. So,
para po mamonitor sila oras-oras para hindi talaga makatulog yung guard natin. O para masigurado ni Minsas o para din mamonitor ni Minsas na yung guard nila sa kanya-kanyang post mamonitor na hindi tulog kasi tatawag man sila dito, no? Tatawag sila dito, binibigyan din sila ng code para hindi sila maka tawag nito, parang hindi sila magsisinungaling na tumawag sila. Kapag ka tumawag sila dito sa baba, yung guard naman dito sa baba magbigay sa kanila ng parang password or code. Yun. Kasi kapag ka walang maibigay, nangyari na yan dati na nilagbok niya na nakatawag daw siya. Yung dito naman sinabi na hindi siya nakatawag. Ngayon ang ginawa namin para prueba talaga walang lusot, kapag ka tumawag sila yung guard dito sa baba magbigay ng code na ganitong oras, halimbawa alas 10, sabihin yung code dyan natin is alpha. Yun, ilagbok mo yan kasi kapag ka nakita doon na hindi ka nagtawag tapos sabihin mo, yan yung parang evidence mo, no? Kapag ka hindi ka nakabigay ng ganong password or code, sigurado yan hindi ka talaga makapagsinungaling. Kaya yun, kasi sinadya yan na i-monitor kasi sa dami ng guard ni Minsas, no? Sa dami ng guard ni Minsas, para isa yan sa paraan na ma-monitor yung mga tao, no? Kasi hindi talaga maiwasan na kahit anong orient, no? Kahit anong orient ng mga guard, yung policy ng agency, may ilan talaga na lalabag, no? Hindi nila isinapuso yung trabaho nila na pagiging security guard. Kasi yung iba sasabihin, tao lang po tayo, normal lang yan na matulog. So, tama man yun. Tama yun na tama yan bilang isang tao, ha. Pero sa akin nga, para sa akin, hindi ko yan matatanggap na rason na yan. Alam niyo kung bakit. Bago mo yan irason, tanungin mo muna yung sarili mo. Kung palagi ko yung inuulit, bigkasin. Ma-formation man, katulad nito, nag-vlog ako, no? Sinasabi ko talaga yan kasi kadalasan talaga yan. Yan yung rason. Yung pumasok sa pagiging guard pero hindi nila naintindihan kung gaano kahirap, gaano kadelikado o parang gaano kadelikado ang pagiging isang guard. Gaano kalaki ang responsibilidad natin bilang isang guard. Marami pa talaga ang hindi nakaintindi. Yung iba lang, makapunta lang sa post, makauwi, yun lang. Pero hindi nila inisip, no? Hindi inisip. Kung meron man naisip, pero hindi nila, parang binabaliwala. Kasi hindi nila naiintindihan, no? Kung gaano kahalaga o gaano ka delikado ang pagiging guard. Kasi sasabihin nila, normal lang yan sa tao na makatulog. Tama nga, pero tanungin mo muna sarili mo bago mo yan irason, no? Tanungin mo muna kung yang rason na yan is tugma ba sa trabaho na pinili mo. Para sa akin, hindi yan ay parang hindi ko matanggap na rason na yan. No, hindi ko matanggap. Kaya isa yan sa way na para ma-monitor ni Minsas yung mga tao niya
no? Para ma-monitor na hindi talaga tulog, no? Hindi talaga tulog o hindi matutulog. Yan yun ang pinakamahirap ang trabaho natin bilang isang security guard. Kaya doon sa mga devoted sa trabaho nila, yung mahal talaga nila yung trabaho nila, no? Sa Bisaya is padayon ang mayong inyong gibuhat, no? Ipadayon lang, pagpatuloy niyo lang yan kasi darating ang araw na hindi naman ibig sabihin na ginawa mo yung mabuti ngayon, mag-after ka ng dapat ma-appreciate ka, kundi nasa sayo yan kasi darating ang panahon na hindi mo aasahan, no? Na makita ng iba na talagang nagtatrabaho ka. Yun ang pinakamahirap sa atin. Kaya doon sa mga hindi pa nakaintindi, no, wag nyo nang isipin na puro lang sahod. Lahat naman tayo kailangan ng pera, kailangan ng sahod, pero gawin din natin tama yung trabaho natin. Hindi man perfecto, pero at least ginawa. Ika nga, sabi ko palagi kapag nag-interview ako dito ng mga applicant, no? Hayaan mong mapagalitan ka as long as ginawa mo yung trabaho mo. Yun ang pinaka-importante. Napagalitan ka kasi hindi nila naintindihan yung trabaho natin, no? Katulad nung sinabi ko, palagi kong sinabi kasi andyan sa general order, yung kinonfirm mo, no? Yung kinonfirm mo na, sir, papasukin ko na ba to kasi halimbawa ganun na yung palaging sample ko na kapag ka may magtanong, no, na or papasok sa establishment kung saan ka nagjo-duty at sabihin niya kapatid, kamag-anak sa manager mo, tapos na-confirm mo na, no, ginawan mo na yung GO number 11, kinonfirm mo, challenge mo, na-prove mo na kapatid talaga, no, kapatid, tas kinonfirm din ni manager na kapatid niya yan. Pero ang tanong, no, kasi andyan kasi sa general order, papasukin mo na ba? Kinonfirm niya, pero wala pa siyang go signal na papasukin. Okay, kaya kung sakali magtanong ka, sir, ano ba, sir, papasukin ko na to? Tapos magagalit, hayaan mo yun. Kasi ginawa mo naman yung trabaho mo. Kasi andun sa general order eh. No? No one allow or loiter without proper authority. Nagsabi lang siya ng oo, kapatid ko yan. Pero hindi niya sinabi papasukin mo na. Kasi nasa opisina ka eh. Tandaan nyo mga ka-59, hayaan yung mapagalitan kayo. Ang importante, ginawa nyo ang trabaho nyo. Yun man lang. Kaysa napagalitan kayo pero hindi nyo alam ang ginagawa nyo bilang isang gwardiya. Yun ang pinaka-importante. Kaya mga ka-59, patuloy lang sa pagsakripisyo bilang isang empleyado, lalo na security guard, no? Sipagan, igian, at saka isa lang hiling ko sa inyong lahat, huwag nyo talagang kalimutan ang general order. Kasi tandaan nyo yan, ang general order, yan yung guide natin everyday yan. Kasi pinangarap nyo na maging nag-ambition kayo na magiging security guard. Andun na sa pangalan, pagiging secure. Paano mo mai-secure ang isang bagay o isang buhay kung hindi mo alam? Kaya andyan yung general order, no? Andyan ang general order kasi yan daw yung yan raw yung gawain, no,
para masiguro natin na secure yung binabantayan natin. Kaya memorizein, intindihin, kasi marami pa sa atin na na-memorize nga pero hindi masyadong naiintindihan. Kakaunti lang. Tandaan nyo, bawat GO maraming ibig sabihin dyan or maraming pwedeng pangyayari na mai-refer mo dyan sa general order. No? Marami. Wag lang yung isang lang, yung isang parang isang bagay lang yung maintindihan mo. Marami. Katulad ng General Order GO number 11. Ang daming ibig sabihin dyan o ang daming mga pangyayari na pwede mong i-relate o pwede mo i-refer dyan sa sa GO number 11 po. Yan yun. Kaya mahirap ang trabaho natin bilang isang ka-5-9. No? Naalala ko pa nung nabanggit ko to sa dating vlog ko pa yata. Naalala ko yung isang matagal na daw yun sa security, nag-resign na dito. Yung may isang kliyente kami, no, na doon siya naka-assign. Tapos nanakawan 2 beses. No? Yung una, no, nag-resign na din yung isang guard. No, nanakawan siya ng yung wallet niya at saka baril. Ang problema pa doon, andyan sa lamisa niya yung baril na nakaw. Nakita nyo? Kasi tulog siya. Yung pangalawa naman, umabot na ng ilang taon yata yun o buwan. Mag-iisang taon, parang ganun. Nanakawan na naman uli. Ang problema pa doon, kasi yung magnanakaw, dumaan sa harap ng gate, tapos may ilaw. Makyat lang siya sa bakod. Kitang-kita, may mga sasakyan pang dumadaan. At saka yung ilaw, nakita man sa CCTV, umakyat. Ang problema kasi, 2 beses bumalik yung magnanakaw. Tapos ang dala, yung isang rolyo ng wire, medyo mabigat. Yan yun ang nanakaw. Dumaan sa mismong guardhouse. Ang tanong, bakit hindi nakita ng guard? Kasi tulog. Diba? Tulog. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na normal lang yan sa isang tao na matulog. Tama. 100% o 200%. Kaya 2 beses nagbalik yung magnanakaw. Kaya tinanong siya ng manager, mabutit hindi ka sinaksak, no? Hindi ka sinaksak ng magnanakaw. Alam mo kung anong sagot niya. Sa Bisaya, gisipti mampud nako akong kaugalingon, sir. Kita nyo yan? Gisipti daw niya ang iyang kaugalingon. Alam nyo kung bakit? Kasi nagtatago siya doon sa ilalim. Doon siya natutulog. Ay hindi talaga siya makita ng magnanakaw. Yun. Paano siya sasaksakin? No? Andoon siya sa ilalim, natutulog. Parang isang lamisa yata yun. O ano. Basta andoon siya, nagtatago sa ilalim. O, kahit yung magnanakaw, magdala pa ng sasakyan, hindi talaga makikita. Hindi niya din malalaman. Para sa akin, pangit yun na ano. No? Kita mo, nanakawan ka 2 beses, tapos sasagutin mo pa na gi-safety pa nimo ang imong kaugalingon para dili ka madunggaban. Putik. Kaya at saka ilang taon siya sa serbisyo? 10 years. Tapos yan yung sagot. Kaya
hindi natin maiwasan na yung ibang tao na hindi mga walang alam sa security, parang baba yung tingin nila sa mga ka-5-9, yung iba. Kaya tayo, sikapin natin. Sikapin natin na iangat. O kahit ikaw mismo, sikapin mo na iangat mo yung dangal mo bilang ikaw, bilang isang security guard. Sikapin mo. Kasi, no, kung tingin sa iba, parang wala tayong halaga. Pero kapag ka ginawa mo yung trabaho mo, at saka yung taong nakakita sa iyo sa magandang ginagawa mo, sila yung maka-appreciate. No? Maka-appreciate sa ginagawa mo. So, yun pa lang, parang ano mo na yun. Ikakatuwa mo na yun. No? Kaya magdepende na yan sa atin. No? Mahirap ang trabaho ng isang gwardiya. Ika nga, palagi kong sinasabi, no? Kaya sabi ko sa mga ka-5-9, silent heroes. No? Tayo ang binubuwis natin ang buhay natin, hirap, no? Grabing hirap na experience, no? Pinagdaanan, pero hindi man, parang baba pa din ang tingin nila sa atin, no? Mababa. Kaya saka na tayo ma-appreciate kapag ka nabaril na yung isang gwardiya, no? Nabaril, napatay, saka pa ma-appreciate ng iba, no? Hindi man lahat, pero kadalasan saka pa ma-appreciate na hero nga ang gwardiya. Talagang hero naman, no? Tayo ang hero na hindi nila alam na minsan babayaran ng hindi tama. Wala din tayong magawa dyan, o yung mga agency, wala din magawa kapag ka ganun. Kasi alam mo naman, no? May mga mayayaman talaga na hindi nagbabayad ng tamang rate, no? sa serbisyo ng isang security guard. Parang nadala pa nila yung dating yung dating sistema, 12 hours. Kaya hindi kasalanan ng mga security agency na maliit lang yung sahod. No, hindi nila kasalanan. Palagi ko yung binabanggit. Sana maintindihan nyo na hindi kasalanan ng isang security agency na maliit lang ang sahod. Ang kasalanan lang nila doon, bakit tinanggap nila yung maliit na kontrata. Pero since na negosyo yan, kahit sino naman tatanggapin yan. No? Tatanggapin talaga yan. Kasi ang inaano na nila dyan, hinahabol, parang yung agency fee lang. No? Kaya hindi mali ng mga security agency na maliit ang sahod. Ang mali lang doon, kung sakaling meron man, no, yung baga hindi binabayaran yung benepisyo, yan yung mali. No? Nagdidak ng, no, benefits tapos hindi nire-remit, mali talaga yun. Pero yung maliit na sahod, hindi mali yan ng agency. Kahit saan pa kayo magpunta, hindi mali ng agency yan. No. Ang mali ng agency, tandaan nyo, tinanggap nila pero wala din silang magawa kasi yun man talaga ang kaya lang ng kliyente. Negosyo yan, tatanggapin talaga yan. Kaya intindihin nyo. Kaya palagi kong sinasabi din na kung sa tingin nyo qualified kayo na mag-apply doon sa mga standard, i-applyan nyo. Pero kung sa tingin nyo hindi kayo qualified, magtiis tayo sa kung ano lang yung sahod na andoon. Ang importante, masaya ka. Kahit malaki ang sahod, kapag ka hindi ka masaya sa post na ginudutihan mo, useless yan. No? Hindi mo mababayaran ng 300 o 200 yung diferensya ng sahod mo. Kung andoon ka nga sa standard, pero sobrang hirap naman yung trabaho mo,
no? Sobrang hirap, no? Sobrang stricto. Para sa akin, andun na ako sa maliit, pero hindi gaano ka hindi gaano ka stricto, hindi gaano ka hirap yung trabaho. Basta tandaan nyo, kahit maliit man ang sahod nyo, ang importante, masaya kayo kung saan man kayo na-assign. No? Yun man lang. Yun lang talaga. Kung maliit ang sahod natin, pagkasyahay natin. Ha? Kasi marami nga akong mga na-deploy na guard na, sir, tulungan mo naman ako yung 12 hours sana. Kasi ang dami kong kailangan ang dami kong bayarin. Yun. Tapos, nilagay ko sa malaking rate. Nag-duty na siya doon. Umabot na nga ng 1 taon. Pero nung tinanong ko, ganun pa rin ang problema. Kulang pa din yung pera, yung sahod. Kaya, wala. Wala talaga. Ang pwede nating gawin is maging kontento na lang tayo kung anong meron. Yun lang. Yun lang pinaka-sikrito. So, sana po may nakuha kayong magandang aral sa mga sinabi ko. Yun. So, maraming salamat po sa palaging or sa patuloy na pagsubaybay sa aking vlog. No? Vlog about po ito sa mga security life. No? Na-vlog ko talaga. Sa mga nagtanong, hindi pa po ako kumita. No? Hindi pa ako kumita. Parang hindi ko pa, sa akin lang is maka-vlog lang, yun, maka-share, maka-motivate, maka-inspired ng mga ka-5-9. Yun lang, makatulong. Ang goal ko talaga dito mga ka-5-9 is makatulong. Makatulong sa mga nangangailangan ng trabaho. Masaya na ako doon. Kasi yun talaga ang ko. Kahit nung bago pa lang ako nakatrabaho, nagtrabaho, or kahit noon, masaya na ako na babayaran ako ng yung salitang salamat. At kita mo talaga sa kanya na sobrang na-appreciate niya na binigyan mo siya ng trabaho. Binigyan mo siya ng trabaho. Ma-appreciate niya. Sarap sa pakiramdam, hindi mo mabayaran ng pera yun. Kaya palagi kong sinasabi sa mga tao ko na nanghihingi talaga ako ng bayad. Pero, yan, alam ng mga tao ko yan. Hindi pera, hindi pagkain, walang personal. Ang hiling ko sa kanila, hiningi ko sa kanila, ayusin lang nila ang kanilang trabaho. Na walang problema na itatawag dito sa opisina, lalo na sa akin, na walang tumawag na kliyente na magreklamo. Magreklamo. Kung meron mang tumawag, dapat mag-appreciate. Marami talagang ganun. Nag-appreciate na, sir, okay itong pinadala mo dito. Maraming salamat. Yun. Sarap sa pakiramdam. No? Masarap din sa pakiramdam na yung guard na inorient mo, ginawa niya yung tama. Kaya yan yung bayad ang sinasabi ko. Kapalit ay hindi pera, kundi performance, kasi para man lang din sa kanila yan. Ako, kontento na ako sa pera na kung anong meron ako na pinagsikapan ko. Hindi ko ikasaya na magkaroon ng pera na galing sa mga tao ko. Wala sa isip o sa puso ko yan kahit katiting. Kasi ang pagiging officer ko, isa lang ang goal ko dito, makatulong at mawala yung frustration ko sa pagiging pulis at saka sundalo dati. Kaya dito nawala sa security. Dito nawala. Kaya ang laking pasalamat ko ngayon na yung frustration ko is nawala na. Nandahil yan sa mga tao ko. Mabait ako sa kanila, pero hindi sa lahat ng panahon.
Hindi sa lahat ng panahon. Hindi ko rin ina-after na sabihin ng guard sa kasama nila o sabihin nila na ganahan sila sa kuha, no? Wala akong pakialam sa kanila o sabihin nila yan. Ang sa akin, sundin nyo lang ang policy ng agency, na yung policy ng agency na gusto ko ding mangyari, no? Gawin nyo lang yan. Tama na sa akin. Kasi alam nyo, hindi habang buhay officer ako, no? Tandaan nyo, experience lang ho yung hinabol ko dito at saka yung mawala yung frustration ko. Actually, sinabi ko dati, 2 years lang ako dapat. Pero hanggang ngayon, ilang taon na. Si 6 years na yata ako eh. Kasi 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 24 na ngayon. 5 years na pala. Magpa 5 years. 5 years na ako sa trabahong to. Ang daming problema. Kaya lang masaya pa ako sa trabaho ko. No? Hindi ako habang buhay officer. Makita man ako ng mga tao ko sa labas, hindi na ako officer. Kahit nagtitinda lang ako ng balot diyan, hindi ko yan ikakahiya. Alam niyo kung bakit? No? Kasi hindi ko sila inaapakan. Kung minsan, napapagalitan ko sila, yun man lang yun. Normal lang yan. Ang importante, hindi ko sila pinipersonal, hindi ko sila pinipirahan. No? Hindi ko sila pinipirahan. Kasi uulitin ko, hindi ako habang buhay na officer. Mas mabuti na yung makita nila ako na hindi na ako officer, no? Hindi nila masabi na yung officer na yan, buhaya yan, mukhang pera yan, no? Kung sabihin man nila, kawawang officer na yan, wala akong pakialam, no? Wala akong pakialam. At least nung naging officer ako, hindi ko sila pinipirahan. Yan yung parang akong gibarugan na prinsipyo. Hindi tayo officer habang buhay. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Please follow and share my video para marami pong makapanood. At saka yung may mga tanong kayo, lalo na sa general order, magtanong lang kayo. No? Sisharean ko kayo ng kaunti lang base sa experience ko dito habang nag-interview ako, marami pa talaga ang kailangan. Pero wag nyo isipin na matalino ako. May naintindihan lang ako. Sharean ko kayo kung anong, kapag ganitong sitwasyon, anong general order ang dapat i-refer dyan, or kapag ganitong general order, ano ba ang mga posibleng mangyari na dapat itong GO ang dapat i-apply mo sa ganun. No? Comment lang, sikapin natin na mabasa yung mga comment. Maraming salamat po at magandang gabi.